Narito na ang PTV Balita Ngayon. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Wang Shilian kasunod ng panghara sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kasabay nito, ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, muling naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas upang kondenahin ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard. Patuloy aniyang mananawagan ng Pilipinas sa China na maging responsableng miyembro ng international community. Samantala, sa panawagan naman ng ilang mambabatas na pabalikin sa China at ideklarang persona non grata ang Chinese envoy, sinabi ng DFA na isa ito sa kanilang kinokonsidera. Namahagi ng higit 200 ambulansya ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, layo nito na mailapit ang serbisyong medikal sa mga malalayo at mahihirap na komunidad. Kabilang sa nabigyan ang mga bayan ng Quirino at San Manuel Isabela. Samantala sa susunod na taon, target ng PCSO na makapagbigay ng higit 1,000 ambulansya at dagdagan ng charity fund para sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan nito ay maibaba natin ang serbisyo ng pamahalaan sa lahat ng mga mamamayan. Yung kumpleto po ito, mayroong stretcher, may oxygen, mayroong device for getting the BP, at may wheelchair pa. No? So more or less the basic things na kailangan ay naririto po. Muling maglulunsad ng tigil pasada ang transport group na Piston. Isasagawa ng grupo ang kanilang nationwide transport strike sa December 14 at 15. Lalahok din sa tigil pasada ang mga kaalyado nitong tsuper at operator sa Central Luzon at Southern Tagalog. Ipinoprotesta ng grupo ang December 31 deadline sa Public Utility Vehicles Modernization Program. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. Ana sa 500 ka mga benepisyaryo nakadawat og tabang pinansyal gikan sa DSWD ug sa Office of the Vice President sa Dakbayan sa Naga sa probinsya sa Subo. Nidagsa ang mga benepisyaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situations kon AICS sa DSWD sa Dakbayan sa Naga niadtong adlawng Biyernes. Nakadawat og matag usa kanila og 2,000 pesos gikan sa DSWD ug sa Office of the Vice President. Bibisita sab sa Dakbayan sa Naga atol sa programa mismo si Vice Presidente Sara Duterte aron pangunahan ang pagpang-apod-apod sa tabang pinansyal. Ang ako ang pahinumdum kaninyong tanan, pirmi nato ihatag ang ato ang suporta sa ato ang gobyerno, sa ato ang mga bag-o nga gipili na mga barangay officials, sa ato ang mayor, sa ato ang mga bisi-mayor, sa ato ang mga konsihal, kay ang tao nga nagkahiusa sa likod sa gobyerno, magmahimong kusog ang lugar o mamahimong malinawon ang ilahang pagpamuyo kung isa ka direksyon lang ang padulngan sa mga taong nagkahiusa. Subay ni nga balita mga senior citizen, mga sektor sa kababayen-an ug mga membro sa LGBTQ+ community nakadawat sab og hinabang gikan sa Office of the Vice President. May nitong gidawat sa mga taga-Dakbayan sa Naga sa Cebu si Vice Presidente Sara Duterte sa iyang pagbisita sa Enanchong Activity Center. Kinilong bugas ug pang Noche Buena ang nadawat sa mga benepisyaryo sa Dakbayan sa Naga. Sa mensahe ni Vice Presidente, iya nasab gipahimugatan ang importansya sa panaghiusa sa katawhan ug kanunay magpaluyo sa gobyerno ug sa mga opisyal nga anaa sa katungdanan. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo. Ngayon. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!